Isang araw, nakita ng kapatid na lalaki na ang kanyang ate at bunso ay naninigarilyo kasama ang mga barkada nito. At agad niya namang sinumbong ito sa kanilang nanay. Nakikita ko sila ate at si Bunso, nangigarilyo kasama ang barkada niya. Ano? Pauwiin mo kayo mga yun? Bilis! Ate, pauwiin na lang kayo. At umuwi na nga ang dalawa at bungad sa kanila ang kanilang nanay na mukhang galit ito. At agad naman silang nasermonan nito dahil sa paninigarilyo. Kapatid niyo, naninigarilyo na lang kayo. Anong masama doon? Anong masama? Nakakasira yun ang katawan niyo? Hindi naman. Basta, tigilan niyo na yan habang maaga pa. At makalipas ang maraming buwan, si Jeriel ay tumigil na sa paninigarilyo dahil takot itong magkasakit. Ngunit si Giselle ay patuloy pa rin sa paninigarilyo. Sa bayan ng naninigarilyo. Hanggang sa ito ay na-hospital dahil sa hirap sa paghinga. Mama, sakit po anak sa respiratory system dahil sa paninigarilyo sa murang edad. Pwede nyo siyang masitahin sa loob. At ito ay pinagalitan ng kanilang ina. At nagsorry naman ang si Giselle at nangakong magbabagong buhay na ito. Kung nakinig ka na sana sa akin at ginaya mo yung kapatid mong tumigil na sa paninigarilyo, hindi ka sana nandito ngayon. Siguraduhin mo lang yan, ha? Makalipas ang isang buwan, ito ay nakalabas na ng ospital at gaya na pangako niya sa kanilang ina na magbabagong buhay na siya, ito ay kinahandahan niya ng tinutupad at tumigil na siya sa paninigarilyo. Bye, Yose. Pass mo na ako dyan. Tumigil na din kayo kasi hindi yan nakakabuti sa kalusugan natin. To be remembered, prevention is better than cure. Ang kasabihang ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot na naglalayong ipaalala sa atin na mas mainam na pigilan ang isang problema bago pa man ito mangyari kaysa maghanap ng solusyon kapag nandyan na ang problema. Dahil kapag naagapan natin ang isang bagay, mas maliit ang tsansa na lumala ito at hindi na kailangan pang gumastos ng malaking panahon, pera at lakas para ayusin ito. Gaya na lamang ng aming munting palabas kanina na si Jeriel ay nakinig sa kanyang ina at tumigil sa paninigarilyo kaya hindi ito nagkasakit. Habang si Giselle naman ay matigas ang ulo kaya yun nagkasakit siya at buti na lang hindi masyadong malala ito.